Mga kaibigan, welcome back. Ito ang ganda po ng pag-uusapan natin. Nagsalita na po ang agent ni Kai Sotto na si Tony Ronson about sa status ni Kai sa NBA at dito sa tanong ng marami ang purple and gold or Kai Sotto sa Los Angeles Lakers. Maraming salamat dito sa CNN Philippines for making this happen kasi maunawaan na natin ngayon ang kalagayan po ni Kai Sotto sa NBA at dito sa Hiroshima. Dahil nagkaroon po ng interview dito ang agent ni Kai na si Tony Ronson. Parang nasa hot seat kaibigan ng agent ni Kai sa tanong po ni Andre Felix. Unang mainit na tanong para daw malinaw, may kontrata pa si Kai sa Hiroshima. Paano daw if may NBA contract? Allow daw ba ito? Kasi may rumors nga daw na ito purple and gold na tutungo nga daw si Kai sa Lakers. Nung nakaraan po kasi mga kaibigan, nag-viral po ang post ng tatay ni Kai na ito nga purple and gold at yan po ang palaisipan at tanong pa rin ng marami hanggang ngayon. So ito po ang sagot ni Tony. May kontrata pa daw si Kai sa Hiroshima at focus nila ang pagpapalakas talaga ni Kai. Kapag daw nangyari yon, dadating daw talaga yan at dagdag pa niya, Hiroshima. Now, in his contract states, yeah, if an NBA team or G League team calls with a great opportunity for him, we are open ears. And again, we're in talks, but right now it's Hiroshima. But again, the future for him is bright. Nasa kontrata daw po ni Kai na pag tumawag o may NBA offer sa pambato natin at maganda yung opportunity sa pambato natin ay open daw po sila doon. At eto, basahin yung mabuti yung sinabi niya ha, yung and again, we are in talks. Ano ang pagkakaunawa mo dyan kaibigan? Basta ako, ang pagkakaunawa ko dyan at base sa nalalaman ko, mayroon nga po talaga na negotiation na gumugulo ngayon sa kampo ni Kai at NBA na sana po talaga ay matuloy bago magsimula ang NBA season. Pangalawang mainit na tanong ni Andre Felix, talagang hinuhuli nito ang agent ni Kai Sotto. Wala pa daw nga bang siguradong NBA team or Lakers para kay Kai Sotto at kung may chance nga daw ba ito makakuha ng NBA contract? Ito po ang sagot ni Tony. Be a two-way or an Exhibit 10 or something. Is that correct? Correct. Yeah, there's still that opportunity, but right now he's focused on going to Hiroshima, but if that opportunity presents itself, we will present it. But again, he is going to eventually get there. Correct, ika nito, dalawang ulit pa, may chance pa daw si Kai sa NBA. Sa ngayon, focus lang daw talaga ni Kai ang Hiroshima pero pag daw andyan na kumbaga yung offer ay tatanggapin nila ito. Makakarating daw si Kai sa NBA, hindi pa lang nila alam kung kailan. Kahit hindi sinagot ng diretso mga kaibigan ni Tony ang tanong ni Andre sa Lakers or purple and gold, at least alam natin na may chance si Kai na makakuha ng NBA contract anytime kahit nandito po ito sa Hiroshima. Yun ang ipag-pray po natin na sana talaga matuloy at wag po tayo mag-expect agad. Pwede po siyang makuha at pwede rin pong hindi. Ang mahalaga in right time makakarating po siya doon. Sa puro bumabatikos dito kay Kai na walang alam talaga sa basketball, ika nga ng agent ni Kai sa interview dito, 21 pa lang po si Kai, tandaan natin yon. Yung mga nagpapadrap nga, kita natin yung mga edad nila, 24 and 25 years old. So imagine, talagang ating pambato kapag talagang nabuo na ang pangangatawan nito. Diba mga kaibigan? I'm sure nakukuha niyo yung point ko. Ngayon mga kaibigan, ito po ang update natin kay Coach Rob Johnson, ang dating trainer ni Kai Sotto sa Amerika sa TSF. Sumagot na po sa akin. Ito ang buong conversation namin para malinaw. Tinanong ko siya kung open ba siyang maging head coach ng Gilas Pilipinas kung nandyan ang opportunity. Ito ang sagot niya sa akin, napakalinaw mga kaibigan. Of course, I would love that. Gusto talaga niya mga kaibigan. Sana makarating to sa SBP kasi kung long term din naman talaga mga kaibigan, maganda rin to. Kasi American basketball talaga yung knowledge niya at the same time marami na siyang nahawakang NBA players at mga pumapasok dito sa NBA. May apply niya sa ating national team. Sana talaga makarating to sa SBP at sana mabigyan ito ng pagkakataon. Total, alam na natin ngayon na interesado siya sa ating national team. So yan mga kaibigan ng video natin ngayon. Yung gusto mong sabihin mas maganda, i-comment nyo po dyan sa baba. At sigurado babasahin ko po yan. Mga kaibigan, pa-like and subscribe naman po ng aking video at channel. Maraming salamat po at ako lamang po ay babati rito habang kayo nagkakomento. Shoutout ko lamang po si Christian Dave Toilo, Claude MJ, Jesse Escalona, Darren Castro, Moso Magno, Mags Larney Pam at Dodong Joseph ng New Zealand at eto si Kailong Sabihon Jr. ng USA. Thank you so much for watching guys and God bless.